Okay, basahin sa Biblia. Na si Jesucristo, ang relihiyon niya, Hudyo. Kasi mayroong magsabi, Hudyo daw ang relihiyon ni Jesucristo. Okay, mga taong tulo. Ang Hudyo ay hindi relihiyon. Ang Hudyo ay lahi. Okay? Sabi naman nila, Christianity daw ang relihiyon ni Kristo, Kristiyano. Ang Christianity hindi yun relihiyon. In the beginning, Christianity is not a religion. Christianity is a name of a person. Okay? Hindi pwedeng tawagin mo ang relihiyon sa kanyang pangalan. Supposing, anong relihiyon ni Abraham? Abrahimi? Ang relihiyon ni Jacob? Jacobi? Ano pa? Ang relihiyon ni Isaac? Isaki? Hindi ganon. Ang relihiyon ni Jesus? Christianity? Nagmula sa Christ? Hindi. Mali yun. Kasi pangalan ng tao. Ang relihiyon ng Diyos ay hindi pangalan ng tao, hindi pangalan ng lugar. Ang relihiyon ay religion. It's not the name of a person. So, ang Biblia, walang nabanggit dito na relihiyon ni Jesucristo. Mayroong nagsabi si Jesucristo daw, Kristiyano. Bakit si Jesucristo Kristiyano? Nagsabi ba siya, ang relihiyon ko Christianity? Wala. Mayroon bang mga disipulo nagsabi nga tayo ay Kristiyano? Hindi. Kapatid, lubos akong naaawa sa iyo, sapagkat hindi mo nalalaman ang iyong mga sinasabi, na walang mga apostol na nagsabi, na kayo'y mga Kristiyano. Patutunayan ko sa iyo kapatid, na may mga nakasulat sa banal na aklat, na nagtuturo, at sinabi ng mga apostol, ang patungkol sa mga Kristiyano. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. At hindi lang si Pedro ang nagtuturo na mayroong mga Kristiyano, pati rin naman si Apostol Pablo. At sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos, na sa kakaunti o sa marami man, ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman, tangi lamang sa mga tanikalang ito. Ito ang patunay kapatid, na ikaw ay nagsisinungaling. Alam naming mga Kristiyano na ikaw ay relihiyosong tao, ngunit ang puso mo, ay dinadaya mo naman, nakakahinayang, isa ka pa namang Muslim, sa relihiyong Islam. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kung ang relihiyon na walang kabuluhan, ang kahulugan nito, walang kaligtasan, kapatid, walang Kristiyanong nagsasabi, na ang relihiyon ni Kristo ay Hudyo, sapagkat nalalaman ng mga Kristiyano, na hindi tinanggap ng mga Hudyo ang Kristo, mas lalong hindi rin ang mga Hudyo, ang nagsasabi, na ang relihiyon ni Kristo ay Hudyo, kundi, sariling gawang salita mo lang yan kapatid. Kapatid, may punto ka naman, ang Hudyo, ay hindi relihiyon, dahil ang mga Hudyo ay nasasakop lamang sa pangrelihiyon, na ginawa lang ng tao, at kinuha sa pangalan ni Juda, na anak ni Israel, kaya ang tawag na relihiyong ito, ay Judaism, noong panahon ni Jesus at ng mga apostol, hindi pa binabanggit ang Judaism, kundi, ang binabanggit lang nila ay, relihiyon ng mga Hudyo, na sila'y nasasakop dito. At dito naman tayo kay Kristo. Kung sino man ang nagsabi, na ang relihiyon ni Kristo ay Christianity, at si Kristo, ay isang Kristiyano. Ang masasabi ko lang sa kanila, sila ay mga mangmang, dahil ang tawag na Christianity o mga Kristiyano, sila ang mga taong pinili at nagpasakop kay Kristo, at lahat ng mga naging alagad niya, at ang sumasampalataya sa Kanya, hindi ka rin pwedeng tawaging Kristiyano, kung ikaw ay hindi dumaan sa doktrina at pagbautismo. Tama ang sinabi mo kapatid, ang relihiyon ng Diyos, ay hindi pwedeng tawagin sa pangalan ng tao, o lugar, katulad ng Iglesia ni Kristo. Ang relihiyong ito,
ay pangalan sa sinugo, at hindi sa nagsugo. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Haring David, hindi mo itatayo ang bahay, kundi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang, siyang magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan. Ang bahay na tinutukoy dito, ito ang bahay dalanginan, na itinayo ni Haring Solomon. Dito rin sumasamba ang mga Hudyo tuwing araw ng kapahingahan ng Diyos, ang ikapitong araw, ang araw ng Sabat, pagkalipas ng mga panahon. Ang bahay na ito ay hindi na tumatahan ang Diyos, sapagkat ang mga Hudyo ay matitigas ang mga ulo, at hindi na gumaganap sa kautusan. Datapwat iginawa siya ni Salomon ng isang bahay. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa, anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo, at dituli, ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisi sa langsang sa Espiritu Santo, kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-osig ng inyong mga magulang? At kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, na sa kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel, at hindi ninyo ginanap. At nung dumating na si Jesus sa sanglibutan, itinayo ng Diyos ang kanyang bagong bahay dalanginan, ito ang iglesia, sa pamamagitan sa salita ni Jesus. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaglaban sa kanya. Kapatid, dito mo malalaman, kung anong relihiyong ito, na itinayo ng Diyos, doon sa Jerusalem. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Kapatid, ito ang relihiyon, na itinayo ng Diyos, sa kanyang pangalan. Iglesia ng Diyos, at ang bahay ng Diyos, na itinayo ni Haring Solomon, yun ang templo ng mga Hudyo, kung saan sila sumasamba sa Diyos, ang tinatawag na sinagoga, ngunit hindi na tumatahan ang Diyos sa kanila. Ngayon, alam mo na kapatid, kung ano ang relihiyon ni Kristo. Ang iglesia ng Diyos, at siya rin ang naging pangulo ng iglesyang ito, dahil sa kaloob ng Diyos, at ang iglesia na ito, ay binili niya ng kanyang sariling dugo sa kamatayan, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa pag-ibig sa iglesia. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaya kapatid, bago pa man lumabas ang inyong relihiyon, ang relihiyong Islam, may itinatag na ang Diyos na relihiyon, doon sa Jerusalem, sa kapanahonan ni Jesus, at hindi sa kapanahonan ni Muhammad. At ang iglesia na ito, at lahat ng nagpasakop dito, ay sumusunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos, tulad sa isa, sa 10 utos, ang araw ng Sabat, hindi rin sila kumakain ng laman ng baboy. At ang lahat ng mga nabubuhay sa tubig, na walang kaliskis at palikpik, at lahat ng mga utos ng Diyos, ang lahat ng mga karumadumal sa mga pagkain, at may paniniwala. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang suma sa ibabaw sa lahat, at suma sa lahat, at nasa lahat. Kapatid, hindi naging Kristiyano ang Kristo, kundi, yun lamang ang mga taong nagpasakop sa Kanya, at sumasampalataya sa Kristo,
sila ang mga Kristiyano, dahil sa pangalang Kristo, noon, at hanggang ngayon, ay nananatili pa rin ang kanyang pagka-Kristo, at Panginoon.